Good morning mga bayan, welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa Marikina Pasig Flood Control na kung saan Japanese contractor mga bayan ang gumagawa. Grabe yung mga heavy equipment mga bayan, talagang napakatindi at talagang hindi tinitipid itong proyektong ito mga bayan. At ito na po ang full details kung kailan ito sinimulan mga bayan, kayo nang humusga. Masasilayan po natin mga bayan na ito'y sinimulan pa noong October 2021. At masasilayan natin sa full details na ito po ay talagang kaya quality ang gawa dahil po ito ay sa dating administrasyon pa sinimulan. At talagang pinili nila yung Japanese contractor upang gumawa nito, upang talagang pang long term solution itong gawa na ito mga bayan. Napakasolid. Talagang panalo ang sambayan ng Pilipino nito mga bayan. Dahil Japanese contractor, masisilayan nyo naman po mga kabayan yung texture ng yung retaining wall ay talaga namang high quality, pang international standard po talaga mga kabayan yung mismong gawa ng mga Japanese contractor. Ang two Japanese contractor po ang gumawa nito mga bayan, Tuyo at Shimizu joint venture po ito ng two Japanese contractor. Ito po, masisilayan pa natin rito mga bayan, yung mismong retaining wall. Itong portion ito ay sa mga barangay Manggahan, Pasig City po. Masisilayan natin, may rubber pa dyan na kulay itim, para daw pagdugtong ng another retaining wall dyan ay hindi talaga siya tatagas yung mismong tubig. Once na ito ay matapos na po kabuuan mula roon sa Marikina City hanggang rito sa barangay Manggahan, Pasig mga bayan. So ayan po yung texture ng retaining wall, napakatindi, napakasolid. Talagang panalo ang sambayan ng Pilipino nito mga kakabayan. Ito po ay sinimula noong October 20 pa, 2021. Napakatagal na po pala mga kakabayan. So ito na po yung portion ng Barangay Santulan, Pasig. So kahit may retaining wall na nakabaon, mayroon pa silang idagdag dyan mga bayan. Para sa ginagawa nila mga culvert dyan, yung mga tubig galing sa mga residential area, ito po ay bago mailabas yung tubig sa Marikina River ay sinisala na. Wala nang basura at malinis na siya mga bayan. So sa bandang kanan naman natin, masilayan po natin yung mismong mga heavy equipment dyan. Tuloy-tuloy, pagbaon dyan. Ganyan po kahaba mga bayan. Yung mismong ginagawa nilang pagbaon dyan sa retaining wall.
mga bayan, yan po, dyan po titira yung mga kababayan natin na naapektuhan, na demolish yung mga kabahayan nila sa widening nitong Marikina flood control. So yung backhoe na yan dyan mga bayan, dati po may mga bahay dyan, marami. So kulang-kulang 200 mahigit yung mga pamilya dyan na demolish. At titira sila dito sa ginagawang condominium na housing ng local government ng Pasig. Ayan yan sa right side natin. Ito po mga kabayan Diyan po titira. Napakaswerte Napaganda pa at napaka-social na housing ng LGU ng Pasig na pinangunahan ng butihing Mayor Vico Soto. Ayan mga bayan na ang bilis ng gawa. Last update natin, nasa 3 palapag pala, ngayon ay nasa pang-6 na. Sana all. At yan po mga bayan ay nasa 300 unit di umano yan. Yung condominium style na pabahay ng local government ng Pasig. Napakaswerte naman ng kababayan natin na nakatira dati dyan sa Marikina River. Gilid laang. So sa ngayon ay may pabahay na silang bago dyan sa mismong gilid lang din. Hindi lang pinalayo pa mga kabayan. Narito lang din po sa gilid ng Marikina River at safe na rin po yan dahil nasa condominium. Kahit anumang sakuna or siguro naman pagkatapos nitong flood control na ito ng Marikina City to Pasig, ito ay safe na po ang ating mga kababayan na nakatira palibot nitong Pasig Marikina River mga bayan. Tingnan nyo naman yung texture ng retaining wall at mayroon pang pwede ka maglakad-lakad dyan every morning once na ito ay matapos na. At asahan natin na maging tourist attraction na rin po at yung gilid sa likod ng retaining wall, bandang kanan mga bayan, ginagawaan nila ng kalsada. So yung mga kababayan natin na nakatira dyan dati ay hindi na sila pwedeng bumalik dyan dahil may pabahay na silang condominium. At wala nang makapagtayo ng bahay dyan na balong-balong dahil gagawing kalsada na po yan sa bandang kanan. Ayan nilaparan nila ng husto mga bayan. Kasi kung hindi yan nila lalagyan ng kalsada ay sigurado mataas lang yung isang buwan ay mamumutik-tik na naman yan sa balong-balong dyan. Sigurado po yan mga bayan.
So ito naman po yung portion ng Provident Village mga kabayan sa bandang kaliwa natin. So napakahaba na rin po ang natapos na retaining wall dyan. Oh, mataas. Sobrang taas po yan mga kabayan. At yung mga kabahayan dyan sa Provident Village ay nasa 3 palapag. Grabe. Pero noong bagyong Undoy ay talagang bubong na lamang po ang nakikita sa mga yan mga kabayan. Ganun po ka delikado nung panahong bagyong Undoy mga kabayan. At marami ding buhay na nalagas dyan. At karamihan sa mga bahay dyan mga kabayan ay inabandona ng mga may-ari, binibenta na nila. Dahil po sa talagang nangyari nung kapanahunan na iyon. Pero yung iba ngayon ay nagsibalikan na rin po dahil po nakikita nila na ito na yung solusyon, sagot sa kanilang talagang malaking problema nila once na may bagyo, may masama ang panahon, kapag bumabaha na, tumataas ang tubig ng Marikina, ay talagang nangangamba sila mga bayan sa kanilang kaligtasan dahil po sa baha, sa trauma, no? Talagang hindi pa yan naalis sa kanilang isipan nung kapanahunan ng Undoy. So ayan po, oh, sa bandang left side natin, napakatindi, napakakintab naman ng semento na yan, yung retaining wall na yan mga kabayan. Pero ang manpower nitong Tuyo at Shimizu joint venture nito mga kabayan, to Japanese contractor, ay halos Pilipino. Pero may mga Japanese engineer din dyan mga kabayan na nag-iikot, tumitingin, kasama rin po yung mga Filipino engineer. Kita nyo naman yung retaining wall, oh, yung texture na talagang pang international standard at napakatibay. Kahit 7.5 magnitude na lindol mga bayan, kayang suungin yan. Yung mga lindol sa Japan, yung mga flood control nila roon mga bayan ay hindi natitinag. Yung mga flood control nila roon. So ito po mga bayan, ipakita ko po sa inyo maya-maya konti yung mga comment ng ating mga mahal nating mga kababayan. Dahil alam naman natin, yung pira na ginagamit rito sa Marikina Flood Control ay pira ng sambayanang Pilipino. Hindi po ito pira ng kahit kaninong politiko, kung sino mang politiko ang nag-project nito noong October 20, 2021. Ayan po, talagang tinatambakan pa ng lupa dyan mga bayan dahil lalaparan po yan, dahil maging tourist attraction na rin po ito soon pag matapos na po ito mga bayan. Asahan po natin, no? At pakiusap po, paki-like, share, follow at subscribe po sa ating mga kababayan dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Porka Studio man, hindi man sikat pero nag-aabot naman ng balitang tapat. Ito na po ang mga comment ng ating mga kababayan. Shoutout po sa mga nag-comment, Sir Helson Kalindatas, ayan, at Ma'am Aileen Abrantes, and Sir Joey Bernardino, very good, Japanese contractor, at Cesar Tabasa. Yan, mga kabayan yung mga nag-comment, at napakarami pa mga kabayan natin na nag-comment na talagang gustong-gusto halos ng 100% ng mga Pilipino na gustong-gusto ang gawang Japanese contractor mga bayan. Maraming nag-comment dyan na dapat i-demolish na di umano yung DPWH at ibigay na lahat ng kontrata sa Japanese contractor para mapakinabangan at long-term solution yung mga infrastructure sa ating bansa. Yun po ang comment ng ating mga kabayan, no? Kaya halos lahat ng mga Pilipino mga bayan ay walang tiwala sa DPWH, sa madaling salita po. Dahil alam naman natin, kita nyo naman yung mga gawang DPWH, no? Hindi tayo nananira pero kita naman sa gawa.
Ayan po mga bayan, yung hagdan-hagdan dyan sa baba, yan na po yung pasyalan. Karugtong na po ito doon sa statue ni Marikit sa bandang kaliwa natin sa taas banda. So ayan po yung hagdanan dyan. At asahan natin ito ay maging pasyalan na po pag ito ay matapos na. Mula rito sa Marikina City hanggang doon sa Barangay Manggahan, Pasig City mga bayan.